beloved Boss Mike Cervera. Labas ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte ayon. Nako, hinihintay to ni Purong. Lupin, kaya pala ayaw makipagdebate. Oo. Ayaw makipagdebate kay Atty. Claire Castro. Ayaw makipagdebate kay Risa Hontiveros. Ayaw makipagdebate kay Lovely Granada. So mga kababayan, dyan pa lang. At eto naman ang pansin ninyo. Bigyan natin ng si Lupin sa sinabi niya. Pansin ninyo, sa mga vlogger nila, kapag ka may naghahamon ng debate kay Sara, deadma. Tama ba? Tama ba? Victor Manuel. Sa lahat ng bagong dating, huwag niyo kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Tama ba mga kababayan ko? Sabihin nyo kapag kamali ako, Kasi mga kababayan, ganun si Sara. Kapag hinahamon ng debate, dead lahat yung mga vlogger nila. Ayaw pansinin yung mga hamon sa kanya. Kasi alam nila mga kababayan, mabubuking mabibisto si Sara. Tama, mali. Tuloy. Combine tayo. Thank you naman sa 2,800 na nanonood kasama ang Bingador. Pasok! Po yan sa Ombudsman. Binigyan din naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na sinusunod nila ang impeachment proceedings na naaayon sa batas. Yan ang tinutukan ni Juan Antonio. Handang ilabas ng Office of the Ombudsman ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte. Patay ka dyan, Sara, yari ka. Susunod na dyan yung bank records mo. Kasi ganito, pagkahuyan mga kababayan, question yung SALN ni Sara, malalaman, wala namang negosyo, wala namang ibang trabaho kundi sa gobyerno. Iaano ho yan aaralin kung saan nanggaling yung mga kwarta. Kasi marami hong nag-aakusa na si Sara Duterte ay tumatanggap ng kwarta saan mga kababayan? Sa illegal na pogo at illegal na droga. Yan po yung mga akusa sa kanya. At syempre yung pangungurakot niya sa gobyerno. Nakuha nyo mga kababayan ko? Fact-finding na tayo. Jocelyn Para, tama ka. So ngayon, mga kababayan, dito ngayong papasok, kung hindi maipapaliwanag ni Sara kung saan galing yung mga SALN niya, yung mga asset niya, yung mga pera niya, naku mga kababayan ko, yari ito. Ang mangyayari dito mga kababayan, lahat yan bubusisiin na. Walang negosyo, walang utak. Uy, may utak kasi nakakapagnakaw, nakakapandugas. Ngayon, mga kababayan ko, eto naman yan. Siyempre, damay-damay na yan. Pati ngayon yung AMLAC ay kailangan, mga kababayan, ay isabpina na. Para yung AMLAC, through AMLAC, ay makakuha tayo ng mga bank records niya. Pati yung mga bangko, nako, pasisubpinahan din. Nako! So ngayon, magkakaalamanan yan. Ang mangyayari ngayon mga kababayan, alam nyo? Eto na. Pipigilan nila Sara na mangyari na naman yan, mga kababayan. Nung una, sabi, dumaan muna sa proseso, kailangan muna bigyan ng pagkakataon si Sara na makasagot sa mga inaakusa sa kanya. Yun ang utos ng Korte Suprema. Ngayon, baliktad mga kababayan, kwini-question na naman nila. Ano ba talaga ang kinakatakot mo, Sara? Di ba mga kababayan, ano ang kinatatakot mo, Sara? Gamitin na naman natin. Kung hindi ka naman adik, huwag kang matakot sa tukhang, sabi nila. Kung hindi ka naman magnanakaw, Sara, huwag kang matakot sa pag-iimbestiga.
Tama ba, mga kababayan? Yun, mga kababayan ko, ha? Oh, sige tuloy. Tapos ipasabpina ng House Committee on Justice. Sakop ng Yari. SALN ang mga taon kung kailan siya naging Vice Mayor at Mayor Ala! ng Davao City. Hala ka! Sakop pala yun, mga kababayan, ha? Kung kailan naging mayor ng Davao City, si Sara Duterte, ay hanggang doon mag-uumpisa. Yari na to, yari na, oh. At mula noong 2022 kung saan siya nahalal bilang pangalawang Pangulo. Ah, It's part of the constitutional process that we have. It's the legal process. And we just abide by the rules and the law when it comes to impeachment proceedings. Susunod lang tayo sa batas. yan ha, mga kababayan, ombudsman handang ilabas ang SALN ni BP Sara. Nako! Susunod daw sa batas, mga kababayan, si Boying Rimulya. Nitimbang na rin ng ombudsman ang bigat ng mga salaysay ng nagpakilalang bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Alaka, eto matindi. Yung bagman ni Ramil Madriaga, di ba? Ay yung bagman ni Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Ay, mga kababayan, eto na! Nagsasalita na! Di ba, mga kababayan? Oh, eto na. Oh, sabi ni Jane Tayag dito, bobo talaga ang kong namin ng laki pala ng insertion niya. Siya ang pinakamalaking pondo. Tapos, hanggang ngayon, konting ulan, swimming pool agad. Ang lugar namin, anyari na, kong namin, asa ng pera? Grabe, no? Sige, Ramil Madriaga. Ayon sa ombudsman, hindi nakatuon sa iisang opisyal ang pagsilip sa bank accounts. Kailangan din makita ang bank accounts ng iba pang opisyal. Alaka! Damay-damay na mga kababayan. Bank accounts ni Digong, bank accounts ni Baste, ni Pulong, bank accounts ng asawa ni Sara Duterte, ni Manscarpio. Damay-damay lahat mga kababayan. Nako, excited na ako mga kababayan na malaman kung ano ba talaga nilalaman ng mga bangko na yan. May pumapasok ba talagang mga malalaking mga bayaran? Totoo ba yung binibintang ni Trillanes dyan? Diba mga kababayan ko? Tuloy! Pero aminado si Remulla na may pagsubok dito dahil sa AMLAC. Mahalaga po yung mga bank account na yan. Sapagkat dyan po natin makikita kung meron pong tinatagong pera o kaya ang pera ay pinaiikot sa iba't ibang paraan. Nako, syempre, ikot-ikot lang yan. Transfer dito, transfer doon. Alam nyo mga kababayan, baka akala nyo yung final lang ng laman ng bangko yung ititignan. Hindi ho. Mula nung nag-umpisa, kung may pumasok na ganitong malaking halaga, bubusisiin saan galing. Kung mayroong nag-withdraw ng ganitong malaking halaga, titignan kung saan diniposito, saan dinala. Ganun ho yan, mga kababayan. Diba? Tuloy. Upang magamit ang pera na hindi naman dapat hawak ng isang tao na malamang ay kinupit lamang sa kaban ng bayan. Hala ka! Sabi ni Boying Rimulyo, malamang kinupit lang sa kaban ng bayan. Grabe to, matindi itong labanan na ito. Kaya etong si Sara Duterte ngayon takbo eh. Kumyapot mga kababayan. Nagtaray ni Sara. Kura-kura nagtaray, ni Sara. Nagpapatuloy rin ang investigasyon ng ombudsman sa iba pang reklamo kay VP Sara, kabilang na ang hindi maipaliwanag na paggastos sa confidential funds noong siya ay kalihim pa ng Department of Education at ng OVP. Pinag-aaralan rin ng ombudsman kung sakop ng immunity si Vice President Sara Duterte kaugnay sa mga reklamo. Nako! Juan Antonio. Ayan, mga kababayan, paano? Bank account ni Kitty at ni Hanilet buksan din. Dapat mga kababayan, lahat ng mga konektado, Evangeline Camilosa, late ka na. Mga kababayan ko, lahat ng mga pamilya dapat tignan. Hanggang apo. Diba mga kababayan? May katapusan din ng kasamaan, sabi ni Mirashi. Ngayon,
Dahil nga po takot na takot si Sara Duterte, ang nangyayari ngayon, mga kababayan, takbo sa Korte Suprema uli. Ito, pasok. Ni Attorney Michael Powa na bukas ang kampo ni Vice President Sara Duterte na magpasaklolo sa Korte Suprema para sa legalidad ng impeachment hearing na ginagawa naman ng House Committee on Justice. Ngunit hindi pa man sila nakakapaghain ng petisyon. Inunahan na sila ng grupo ng mga abogado na sumusuporta sa Vice Presidente. Kita nyo, mga kababayan? Ano na lunita? Rendelin Licayo. Ayan, impeachment hearing ng House Committee on Justice versus VP Sara. Ipinapawalang bisa sa Korte Suprema. Sino? Ang kumkumyapot nagtaray, ay halos mabarimbot sa kakatakbo. Karipas ng takbo sa Korte Suprema uli. Bakit kasi, mga kababayan, Sara Duterte, ano bang kinatatakot mo? Kung wala kang dinugas, kung wala kang ninakaw, kung wala kang tinatago, kung wala kang kasalanan, abay bakit hindi ka humarap? Wala ka dapat ikatakot. Tama ba, purong Pilipinoy? Diba? Kung walang kinatatakot si Sara, kung walang tinatago, kung walang dinugas, ninakaw, di humarap ka. Kasi noon, sabi nyo sa mga Pilipino, kung hindi ka adik, wala kang ikatakot sa tukhang. Kung hindi ka magnanakaw at hindi ka nandugas, wala kang dapat ikatakot sa pag-iimbestiga sa'yo. Bakit ngayon takbo kayo sa Korte Suprema uli? Diba? Takot na takot po si Sara sa sobrang takot. Sabi ko nga, halos mabarimbot. Na nagsasabing dapat ipawalang bisa ang pagdinig sa Kamara. Kita nyo, pinapawalang bisa na. Pinipigilan ni Sara yung katotohanan na malaman natin. Bakit mo kailangan pigilan ang investigasyon? Anong meron? Isipin nyo to, mga kababayan ko. Bakit nila kailangan pigilan yung investigasyon? Sige nga ho, ano ang kinatatakot? Ibig sabihin, takot talaga si Sara. May itinatago siya. May tinatago si Sara, kaya yan, tignan nyo. Pigilan natin yung mabibisto na tayo. Kukuha tayo ng lahat ng magagaling na mga abogado. Pagtipon-tipunin nyo. Sabi ni Sara Duterte, lahat ng magagaling na abogado, pagtipon-tipunin ninyo para depensahan ako kasi delikado ako. Madam BP, mayroon kaming nakita ng magagaling na abogado, 16. 16. Baka hindi magkasya, dagdagan nyo pa. Putik na yan, 16 na yung abogado, natatakot ka pa. Ang tao ka mo Tama, mga kababayan? 16 na yung abogado mo para magtanggol sa'yo. Tapos takot ka pa? Di ba? Isipin nyo yung mga kababayan. Si Atty. Claire Castro nga, mag-isa lang. Hinarap niya yung kinaso sa kanya ni Lipiste. Pero si Sara, 16. 16 na abogado yung kanyang kinuha para ipagtanggol siya. Ano nangyari? Bakit takot na takot si Sara Duterte? Kung yung 16 na abogado, mga kababayan, 16 na abogado, tapos ako, tapos alam ko na wala akong kasalanan, alam ko na wala akong ginagawa, aba mga kababayan ko, yabang ko niyan. Diba? Yabang ko niyan. Sige, ano yung inaakusa? Diba? Ano yung inaakusa nyo? Sige, ano yan? 16, tapos alam ko sa sarili ko. Wala naman akong ginagawa Hindi ako nagnakaw, hindi ako nandugas.
Lahat kaya kong ipaliwanag. Yung pondo na binigay nyo sa akin, eto yung binili ko dito, pinambayad ko dito, at binigay ko rito. Ay ano ikakatakot ko? Eh bakit si Sara takot na takot? Yun mga kababayan. Oo, kayo siguro ganun, taas noo kayo, di ba? Di ba? 6 na lawyers na di Campanilla, Boss Mike, o tapos duwag? Yun nga, takot si Sara. Malaman ng taong bayan ang katotohanan. Kaya ayaw niyang humarap dyan. Brigada Ino Flores, ibrigada mo! Brigada Live Report. Dumulog sa Korte Suprema ang grupo ni na Attorney Israelito Torion upang pigilan ang pagpapatuloy ng impeachment proceedings. Narinig nyo? Dumulog. Mga abogado ni Sara Duterte, sila Torion, para pigilan daw yung pong hearing ng House Committee on Justice. Grabe, bakit ganon? Ano? Naiintindihan mo ba, Porong? Hirap nito basta yun na yun. Kasi bakit natatakot? Ayan bakit pinipigilan? Pinipigilan. Pasok. Sa Korte Suprema ang grupo ni na Attorney Israelito Brigada Ino Flores, ibrigada mo! Brigada Live Report. Dumulog sa Korte Suprema ang grupo ni na Attorney Israelito Torion upang pigilan ang pagpapatuloy ng impeachment proceedings ng House Committee on Justice. Kita nyo, pigilan daw sila. Saklolo sa Korte Suprema para pigilan yung pong hearing ng House Committee on Justice. Mga kababayan? Tapos ngayon, ano mangyayari dyan? Laban kay Vice President Sara Duterte. Inihain nila ang petition for certiorari and prohibition with TRO na naglalayong ipawalang bisa ang mga hakbang ng komite na pinamumunuan ni Congresswoman Jervil Luistro. Kita nyo mga kababayan, pinipigilan talaga nila. Anong klase yan? Siyempre, delaying tactics, madidelay na naman, imbis na mga kababayan, matapos na, malaman na ni Porong na nagnakaw talaga si Sara. Siyempre, hindi na natin di ba? Matatagalan uli yan. Bagamat dati nang nagsilbing abogado ni Duterte sa ilang kaso, iginiit ni Attorney Torion na nagsampa sila bilang mga taxpayers at hindi bilang bahagi ng legal team ng Vice Presidente. Para sa kanila, ang impeachment ay isang personal na pananagutan at hindi institutional na laban. Kaya dapat tinitignan ito ng naaayon sa hinihingi ng konstitusyon. Puro kayo constitution, yan na nga yung binigay na tuntunin. Korte Suprema yung nagbigay. Kung inyong maalala nung nakaraan, hininto po yung impeachment trial. Dahil nga daw po, sabi ng Korte Suprema, hiling din nila na dapat bigyan daw ng pagkakataon magpaliwanag si Sara. Pero ngayon, mga kababayan, eto na naman, ginawa na nila yung sinasabi ng Korte Suprema, pero eto na naman sila. Kinokontra na naman. Diba, Wilma Guzman? Dukha. Ay, nako, shoutout sa inyo lahat, legendary. So, wala na mga kababayan ito. Talagang itong mga gagawin ng kampo ni Sara, kontrahin na lang ng kontrahin at pigilan ng pigilan at hanggang kaya nilang ipatigil yung pong pagdinig diyan po sa Kongreso sa pamumuno ni Luistro, gagawin nila. Hay nako. So paano mga kababayan, Marami pa tayong tatalakayin kaya lang humaba na yung oras natin. Sa mga nasa Bingador, shoutout po sa inyo lahat at sa nandito naman sa ating main channel, Mike Cervera Vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, maghapunan at hapunan. Alina, anong oras na ba? Tanghalian na! Kain na tayo! Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.